Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift sa energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here the Six of Cups. Wow, and the Three of Cups. And we also have here the Queen of Swords and the Nine of Cups. Ayan. We also have here the Five of Swords and the Chariot card. Oh, Ten of Swords and the Four of Cups. Okay, so bottom card natin is the Magician. So, feeling rejected ka by this person. Maaring it's a water sign, strong Cancer ang energy natin dito. So, maaring itong taong to gustong-gusto mo talaga siya dati. No? Kaso parang nireject ka nitong taong ito. Tinanggihan ka niya. Kung ano man tong inoffer mo sa kanya or maaring nag-confess ka ng feelings mo sa kanya, sinabi mo yung nararamdaman mo sa kanya, pero tinanggihan ka niya. No? And then, after nun, umiwas ka na lang dito sa taong to. Kasi, parang napahiya ka. Feeling mo napahiya ka sa kanya. Kaya, umiwas ka na lang bigla. Tinanggap mo na wala na, defeated energy na yon na maaring hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. So, maaaring tinanggap mo na, naka-move on ka na doon sa confessions na nangyari. No? Kasi, parang sa matagal na panahon, siguro, ang tagal nyo na rin hindi nag-usap nitong taong ito. And then, eventually, unexpectedly, maring makasalubong mo siya somewhere down the road, mga ganyan. Unexpected na makita mo siya. Or, baka naman talagang sadyain ka niya. Pwedeng sadyain ka rin na makita nitong taong to. So, we have here Passion by Archangel Haniel. Trust and follow your renewed passion in your love life and career. So, renewed passion. Maaaring nangyari na in the past na marirenew ngayon, maaaring nakalimutan mo na to or naka-move on ka na nakalipas na, ganyan. So, parang sinasabi mo na, oo, tapos na yun, naka-move on ka na, nakalimutan mo na. Pero, muling magpaparamdam itong mga energies na ito na kasi parang nahihiya ka pa sa taong ito na pagkatapos kanyang tanggihan dati, maaaring nag-confess ka sa kanya pero pinagtawanan ka lang, sinabi mo yung feelings mo sa kanya pero na friend zone ka, yung mga ganyan. Tapos sinabi, pasensya na friends lang tayo or hindi tayo talo kasi magkaibigan tayo, yung mga ganyan. So we have here Doll, Bonfire, Deep Well, Shovel, Lantern, and the Ground. Pero kasi may mga naggugustong balik ang nakaraan, hukayin, digging the past. So, itong Deep Well natin dito maaring delayed yung na-realize niya na may feelings pala siya sa'yo. Ayan, so we have here the waiting shed. So, maring hinintay ka nitong taong ito na bumalik ka o magparamdam ka ulit pero hindi mo na talaga ginawa kasi nga napahiya ka na sa kanya eh. Kumbaga parang pinagtawanan ka niya after mo i-confess yung nararamdaman mo sa kanya. So, pwede magkabaliktad ang sitwasyon. Ayan, so tingnan natin ang mga messages natin dito. Kasi para sa kanya, iniisip niya na wala lang yun. Wala lang sa kanya yung pinapakita niya. Kasi maaaring itong taon to, nagpapakita siya sa'yo ng motibo, pero wala lang pala. Overly friendly lang pala yung ginagawa niya. Or sa lahat siguro ng tao na nakakasalamuha siya, ganun lang talaga siya makitungo sa mga tao. So, may nag-assume kasi na akala nyo the feeling is mutual na, pero hindi pala. Maaaring kaibigan lang yung tingin niya sa'yo ng mga
panahong yun. Pero nung umiwas ka na sa kanya, tinanggap mo na wala kang pag-asa, defeated energy na yun, okey na, naka-move on ka na, eh. Pero ngayon 'tong taong ito nasasaktan siya, ayan, it hurts so badly. Nasasaktan siya na bakit gano'n? So, parang delayed reaction kasi siya nung umiwas siya. Nung umiwas ka dito sa taong 'to, sa kanya na-realize na parang may something na nawala sa kanya. Yung happiness niya parang nawala, gano'n. Kasi ikaw ang nagbibigay sa kanya ng saya nung mga panahong yun, and then nung umiwas ka sa kanya parang ang laki na naging kulang sa buhay niya. So, I want to see you this weekend. So, maaari talagang, sadyain ka niya na makita, or iniisip mo siguro unexpected 'to or hindi sinasadya, pero sinadya niya talaga yon. So, we have here, "You're my inspiration. I want commitment. I will start to save money. The struggle is real. I love your humor and tired and need rest." Kasi nga gustong-gusto nito yung humor mo, eh, masaya siya sa'yo, eh. Masaya siya sa mga banat mo, yung mga jokes mo, nami-miss niya yun, eh, actually. Yung mga banat mo, yung jokes mo, nami-miss niya yon, yung presence mo nami-miss niya, can't decide. So, maaari kasi nung mga panahong yun is undecided pa siya, hindi pa siya ready sa commitment din, as well nung maaaring magulo din yung isip niya nung mga panahong yun na nag-confess ka, inamin mo yung feelings mo sa kanya, or maaaring may mga problema siyang kinahaharap nung mga panahong yun kaya hindi siya ready. Ayan, para kasi nagulat din siya, hindi niya siguro ine-expect na may feelings ka pala sa kanya. Kaya pinagtawanan ka na lang niya, parang defense mechanism niya 'yon. Kasi hindi niya alam, eh, kung papaano magre-react do'n sa sinabi mo or sa confessions mo. So, tingnan natin, "I know I messed up everything." So, ayan, oh, parang pakiramdam niya nasabotahe niya, eh. Parang siya yung nakasira ng moment, 'di ba? So, tingnan pa natin. "I love you." Ayan, lumabas. So, kasi mukhang delayed reaction talaga ang nangyari dito sa taong 'to. Although may feelings na siya, pero parang dininay niya nung mga panahong yun. Kasi iniisip niya na magkaibigan kami, eh, so sayang ano naman yung friendship namin, 'di ba, kung masisira. So, we have here, ayun, oh, "It was my fault but I blamed you. I love you unconditionally, I'm not available." So, maaaring nung mga panahon kasi yun, wrong timing talaga. Puwedeng in a relationship siya with someone else, or meron siyang other person na ka-ano niya, mutual feelings na nung mga panahong yun. Although, kung hindi man public yung relationship niya, maaaring it's complicated, or meron person na pinangangalagaan siya, na maaaring low-key yung relationship nila, o puwedeng low ano rin, no label, pero may someone behind the picture na kung hindi man niya 'to binubulgar or pinapakita, or hindi man public yung kanilang relationship, so maaari kasing naguguluhan siya, hindi siya desidido mga panahong yun. Kaya ginawa na lang niyang biro yung pag-amin mo sa kanya. So, we have here, "I'm grateful for the spiritual lesson. I will wait for a sign from you and I wish I could share my good news with you." So, yung bottom card, "We will be together again." So, yan, naniniwala kasi siya na maaring missed opportunity yung nangyari. Kasi with this bonfire energy, maaring ang meron na siyang ah, person nung mga panahong yun na hindi pa totally nilo-launch, ayan. So, hindi pa niya pinapakilala. So, nung umamin ka, medyo nawindang siguro siya na hindi niya alam. Parang nag-panic siya na hindi niya alam ang gagawin niya ng mga panahong yun. Kasi parang ano na, eh, ayun na, eh, aaminin niya na, eh, na maaaring may karelasyon na siya, ongoing or on the process, gano'n. Ta's bigla ka umamin. Kaya parang naguluhan siya nung mga panahong yun. So, hindi niya alam kung ano ba reaction ang ibibigay niya sa'yo, kaya ginawa na lang niyang biro yung mga nangyari. So, meron tayong letter M, N, L, C, G, N, letter J, K, and Q, maring, ayan o, King and Queen. Letter Y and S, bottom card. So, kuha tayo ng blue card natin.
engagement, balance, and guilty. So, yan, guilty siya sa mga nangyari, no? Maaaring mga panahong yun ay naghahanap pa siya ng kumbaga, naninigurado pa or hindi pa talaga siya sigurado ng mga panahon yun kasi nga may third party in the picture, although hindi pa siya totally nare-reveal, no? So, hindi pa niya nilabas. So, kumbaga, parang yung bonfire, ayan. Yung bonfire na yun, yung naging third party, pero nawala rin agad saglit lang to Kumbaga, yung ilo-launch niya siya na sanang relationship, magpapakilala na sana siya ng other person or ng person sa inyo as friends, sa group ninyo, sa group of friends. Kaso naudlot kasi nga mukhang nawala rin agad or natapos din agad yung kung anong meron sila. Kaya kanya tinanggihan dahil sa taong yun na ilo-launch niya na sana. Kaso nawala. Tsaka lang niya na-realize na na kung mali talaga yung sitwasyon ninyong dalawa or ganun ba talaga yung nangyari, hanggang ganun na lang ba yun. Pero ngayon, this person really want to try this connection. Gusto niyang i-try this time. Kasi dati talaga walang patutunguhan or wrong timing talaga kayong dalawa. No? So, wrong timing So, we have here Libra. Fantastic friend. Kasi nga, nasa friend, kayo circle of friends. Number 6. Future lover, very lucky, beach, skin tag, mirror card. Number 7. Mindanao, October, flower, sword, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, party, animal, divine feminine, flirtatious. Ayan, kasi may mga kalandian pa siyang iba. Kaya hindi pa talaga siya sigurado ng mga panahong yon. We have June, divine masculine, September. So, ngayong September, no, maaaring sadyain ka niya, lapitan ka niya ulit, lumapit siya sa'yo. We have here number 4, vulnerable, and, ilan to? 2. December and shy at first. So, nahihiya-hiya pa yan lumapit sa'yo. Pero lalapit na yan very, very soon. Ngayong September na ito. Ayan. So, yan ang ating reading hanggang December siguro. Ayan, ngayong bare months. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.